Mga kwentong pinagsama-sama mula sa iba't ibang salaysay at pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga kababalaghang mula sa dilim at misteryo. Mga salaysay na magpapabigat sa isip at damdamin. Makinig ng mabuti at huwag baliwalain ang mga kwentong ito. Ako si Miss Lara at ito ang mga Tagalog Horror Stories. Shoutout sa nag-comment sa last video natin. Para mapasalamatan ko kayo sa pagsuporta sa pagbago ng aking content mula impormasyon hanggang ngayon na tungkol sa horror stories na, magkakaroon tayo ng 100 giveaway sa 10 lucky subscribers pag naabot natin ang 2K subscribers. I-comment nyo sa baba ang hashtag Miss Lara para makasali kayo sa ating giveaway. Maraming salamat at sana magpatuloy ang inyong suporta. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na hindi ito mga personal kong karanasan. Ang mga kwentong ito ay matagal nang umiikot sa internet na ikukwento ko sa paraang parang ako mismo ang nakaranas nito. Kaya mula rito, isipin ninyo na ako ang nasa kwento. May flight ako papuntang Cebu, bandang 12:00 ng hating gabi. Dahil ayoko malate, halos 3 oras na akong maagang dumating sa airport. Pagkatapos ko mag-check-in at makadaan sa security, dumiretso na ako sa departure area para hintayin ang boarding. Tahimik ang buong terminal. Konti na lang ang mga tao dahil 10 oras na ng gabi. May ilang natutulog habang yakap-yakap ang kanilang backpack, may mga nakikinig ng music gamit ang cellphone, at ang iba naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanilang cellphone. Paminsan-minsan lang maririnig ang pagkaladkad ng mga maleta at ang boses ng automated announcement na tumatawag ng mga pasaherong malapit nang sumakay. Dahil mahina ang internet at nagsisimula na rin akong antukin, naisipan kong maglakad-lakad para maalis ang pagod. Habang papalayo ako sa boarding gate ko, napansin kong unti-unti rin kumonte ang mga tao. Karamihan sa mga tindahan ay sarado na, mas mahina na rin ang ilaw, at mas malamig ang pakiramdam ng hangin. Hindi naman ako kinakabahan noon. Akala ko nga normal lang yon dahil malalim na ang gabi. Habang naglalakad ako, bigla akong narinig ang isang boarding announcement. Attention passengers, bound for flight 217. This is the final boarding call. All remaining passengers, please proceed immediately to the last gate. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kakaiba ang tunog ng announcement na yon. Hindi siya katulad ng mga nauna kong narinig. Parang mas malapit ang boses, na para bang hindi nanggagaling sa speaker ng buong airport, kundi may nagsasalita lang ilang metro ang layo. Napatingin ako sa pinakadulong bahagi ng terminal. May isang gate doon na halos walang ilaw. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang yun napansin. Medyo hiwalay ito sa ibang boarding gates at tila wala nang ganong dumaraan sa bahaging yun. Habang nakatingin ako, pakiramdam ko ay may kung anong humihila sa akin papunta ron. Hindi ko naman flight ang tinatawag sa announcement, pero may kakaibang pakiramdam akong kailangan tignan kung ano ang nangyayari doon. Unti-unti akong lumapit. Pagdating ko, agad ko napansin na sarado ang gate. Patay ang monitor sa taas, wala ring nakadisplay na flight information. Ang boarding entrance ay nakababa ang metal shutter, at sa gilid nito ay may maliit na karato lang nagsasabing close. Mukha itong matagal nang hindi ginagamit. Pero may isang bagay
na hindi normal. May mga taong nakatayo sa harap ng saradong gate. Mga 7 sila. Lahat ay may hawak ng boarding pass at may katabing maleta. Tahimik lang silang nakaharap sa shutter na parang may hinihintay itong bumukas anumang oras. Inisip ko na baka may maintenance lang o pansamantalang isinara ang gate habang inaayos ang boarding. Maya-maya, muli ko narinig ang parehong announcement. Final boarding call. Remaining passengers, please proceed immediately. Napalingon ako sa paligid. Ako lang ang tila nakarinig. May ilang taong dumaan sa likod ko, pero walang kahit sinong lumingon sa direksyon ng gate. Wala ring staff na tila nagmamadaling mag-asikaso ng boarding. Parang ako lang talaga ang nakarinig ng announcement na yun. Doon ako nagsimula kabahan. Lumapit pa ako ng konti sa grupo ng mga naghihintay. Doon ko napansin ang mas nakakatakot. Wala ni isa sa kanila ang gumagalaw. Hindi sila lumilingon, hindi sila nag-uusap, hindi man lang sila nagpapalit ng posisyon. Para silang mga taong nakalimutang huminga. Habang nakatitig ako sa kanila, sabay-sabay silang yumuko. Walang anumang babala, parang may iisang taong nag-utos lang sa kanila gawin yon. Pagkalipas ng ilang segundo, sabay-sabay rin silang tumuwid. Unti-unti rin silang humarap sa direksyon ko. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko makita ang mga mukha nila. Hindi dahil madilim, kundi dahil tila natatakpan ng anino ang kanilang mga mukha kahit maliwanag naman ang ilaw sa kisame. Kasabay nun, muling umalingaw-ngaw ang announcement. Final boarding. Sa mismong sandaling yun, dahan-dahang umangat ang metal shutter ng gate. Hindi ito bumukas ng buo. Sapat lang para may manipis na liwanag na lumalabas mula sa loob. Isa-isang naglakad papasok ang 7 tao. Walang tunog ng yabag, walang kaluskos ng maleta, para lang silang dumudulas papasok sa liwanag. Nang makapasok ang huling tao, dahan-dahang bumagsak muli ang shutter. Tahimik na ulit ang buong terminal. Para bang walang nangyayari. Hindi ko na hinintay kung ano pa ang susunod. Halos patakbo akong bumalik sa mas mataong bahagi ng departure area hanggang sa nakita ko ang isang security guard. Halos hindi ako makahinga habang ikinukwento ko ang nakita ko. Sinabi kong may boarding sa isang saradong gate sa dulo ng terminal at may mga pasaherong pumasok doon. Napakunot noo ang guard. Tinanong niya ako kung saan ko eksaktong nakita yun. Itinuro ko ang direksyon. Sandali siyang natahimik bago nagsalita. Ma'am, wala nang boarding gate sa bahaging yon. Akala ko hindi lang niya ako naintindihan. Kaya sinabi kong kakagaling ko lang doon at nakita ko mismo ang gate. Hindi na siya nakipagtalo. Sa halip, isinama niya ako kasama ang isa pa niyang kasamahan para tignan ang lugar. Pagdating namin, parang huminto ang tibok ng puso ko. Wala na ang gate. Hindi ito nakasara. Hindi rin ito nakababa ang shutter. Wala talaga. Ang nasa dulo ng terminal ay isang ordinaryong pader na may mga emergency equipment cabinet at isang pintuang may karatulang authorized personnel only. Paulit-ulit kong sinasabing dun ako mismo galing. Dun ko nakita ang 7 tao. Dun ko narinig ang announcement.
pero walang anumang palatandaan na may boarding gate doon. Nagkatinginan lang ang dalawang guard. Isa sa kanila ang nagsabing baka napagod lang ako sa biyahe o kulang sa tulog. Hindi na ako nakipagtalo. Tahimik akong bumalik sa boarding gate ko, pero hanggang makasakay ako ng eroplano ay hindi na nawala ang panginginig ng mga kamay ko. Kinabukasan, pagdating ko sa hotel sa Cebu, sinubukan kong kalimutan ang lahat. Habang inaayos ko ang mga larawan sa phone ko, may isang bagong litrato akong napansin sa gallery. Hindi ko maalalang kumuha ako ng kahit anong picture nung nasa airport ako. Binuksan ko ito. Madilim na pasilyo ang nasa larawan. Sa pinakadulo ay may parehong boarding gate na nakita ko nung gabing ring yon. Nakahilera sa harap nito ang 7 taong nakita ko. Lahat sila ay nakaharap sa kamera. Nang i-zoom ko ang litrato, halos mabitawan ko ang phone ko. May 8 tao sa pinakadulo ng pila. Ako. Ako rin ay may hawak ng boarding pass. At tulad nila, hindi rin nakita ang mukha ko. Mula noon, tuwing nasa airport ako, hindi na ako lumalayo sa boarding gate ko kahit gaano pa kahaba ang paghihintay. Dahil hanggang ngayon, may takot akong baka isang gabi, marinig ko na naman ang parehong announcement. Final boarding call. Passenger, go to the last gate. Anim na taon na akong flight attendant. Kaya masasabi kong marami na akong naranasang kakaibang sitwasyon sa loob ng eroplano. May mga pasaherong biglang hinihimatay habang nasa ere. May mga batang hindi mapatahan sa pag-iyak. May mga nagpapanik attack. At meron ding mga nagsasabing may nakita o narinig silang hindi mapaliwanag. Sa tuwing may ganong kwento, madalas ko lang silang ngitian. Para sa akin, may paliwanag ang lahat. Kapag madaling araw ang flight, pagod ang mga tao, kulang sa tulog, at mas madaling magkamali ang isip sa mga bagay na nakikita o naririnig nila. Nagbago lang ang pananaw ko dahil sa isang biyaheng ilang taon na ang nakalipas. Madaling araw ang flight namin noon at halos puno ang cabin. Maayos ang boarding, naging normal ang take-off, at makalipas ang halos 1 oras ay nagsimula na kaming mag-serve ng pagkain at inumin. Karamihan sa mga pasahero ay natutulog na habang ang iba naman ay tahimik na nanonood ng pelikula o nakikinig ng music. Nang matapos ang meal service at maayos na namin naitabi ang service cart, biglang tumunog ang call button. Napatingin ako sa overhead panel. Seat 31A. Kinuha ko ang service notebook ko at agad ako naglakad papunta doon. Pagdating ko, napahinto ako. Bakante ang upuan. Wala ring gamit. Walang kumot. At walang kahit sinong nakatayo sa aisle na mukhang kakatawag lang sa akin. Sinilip ko pa ang katabing mga upuan para siguradong tama ang seat number. May natutulog sa 31B at may pasaherong nakikinig ng music sa kabilang row. Pero ang 31A ay walang nakaupo. Iniisip kong baka aksidenteng napindot ang call button habang inililinis ang cabin o baka may maliit na electrical glitch. Pinatay ko ang ilaw at bumalik na ulit sa pwesto ko. Ilang minuto lang ang lumipas, muli na naman tumunog ang parehong call button. 31A ulit. Napatingin sa akin ang isa kong kasamahan at tinanong kung bakit pabalik-balik ako sa parehong row.
Sinabi kong mukhang nagloloko lang ang switch dahil bakante naman ang upuan. Sumama pa siya sa akin para tignan. Pareho kaming nakatayo sa harap ng 31A. Wala talaga kaming nakita. Sinuri pa namin ang armrest at ang call button kung naiipit ba ito. Pero maayos naman ang lahat. Pagkapatay namin ng ilaw, bumalik na kami sa mga pwesto. Hindi pa kami halos nakalayo nang tumunog na naman. 31A. Sa pagkakataong yun, kami na mismo ang nagkatinginan. Hindi na kami nagsalita. Tahimik kaming naglakad pabalik sa row na yun. Habang papalapit kami, may napansin akong kakaiba. Nakalabas ang tray table. Sigurado ako nakatiklop yun, ilang sandali lang ang nakalipas. Dahil ako mismo ang tumingin doon. Wala ring pasaherong maaaring nagbukas nito dahil bakante ang upuan. Marahan ko itong itinupi habang nakatingin ang kasama ko. Hindi pa kami nakakaalis nang kusa na namang bumukas ang reading light sa itaas ng seat. Pareho kaming napatingala. Walang humawak ng switch. Tahimik na bumalik ang kasama ko nang hindi nagsasalita. Ako naman ay ilang segundo pang nanatili ron bago ko pinatay ang ilaw at sumunod na sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimula na kaming mangolekta ng mga tray at baso. Isa-isa naming nilibot ang bawat row. Pagdating ko sa 31A, muli ako napatigil. May paper cup na nakapatong sa tray table. May laman pa itong kalahating tubig. Malamig pa ang baso ng hawakan ko. Napatingin ako sa kasama kong flight attendant. Kita ko sa mukha niyang alam niyang hindi kami naglagay roon. Dahil sa dami ng flights na nahawakan namin, kabisado namin kung aling seat ang bakante mula boarding hanggang cruising altitude. Isa ang 31A sa mga upuang walang naging pasahero simula pa lang. Dinala ko ang baso sa galley. Napansin yon ng senior flight attendant. Saang seat galing yan? 31A po. Hindi na siya agad nagsalita. Tahimik lang niya nilapag ang hawak niyang coffee pot bago tumingin sa akin. First time mo sa aircraft na to, no? Tumango ako. Napabuntong hininga siya. Mahina ang boses niya nang magsalita. Huwag ka nang magtataka kung may tumatawag dyan. Hindi ko agad maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niyang ilang taon na ang nakalipas, may pasaherong inatake sa puso habang nasa seat na yon. Sinubukan pa raw nilang mag-emergency landing pero hindi na umabot ng buhay ang pasahero. Akala ko isa lang yung lumang kwento ng mga crew para takutin ang mga bagong flight attendant. Pero bago pa ako makapagsalita, sumingit ang isa pang senior crew. Hindi lahat nakakaramdam niyan. Pero kung tumawag ang 31A, huwag mo na ulit lapitan. Wala na nagsalita pagkatapos nun. Habang papalapit kami sa destinasyon, nagsimula na kami maghanda para sa landing. Isa-isa naming chinecheck ang seatbelts, tray tables, at mga upuang naka-recline. Nang makarating ako sa row 31, maayos na ulit ang lahat. Nakatiklop ang tray table, patay ang reading light, at tahimik ang buong paligid. Pero may isang bagay na nagpahinto sa akin. Nakaangat ang call button. Hindi ito umiilaw. Parang kakapindot lang nito at kusa na lang bumalik sa normal. Habang nakatingin ako rito, bigla ko naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa kamay ko. Kasabay nun ay may mahinang tunog na halos hindi ko marinig. Parang buntong hininga. Hindi ako lumingon.
Marahan kong ibinaba ang call button at tinapos ang cabin check na parang walang nangyari. Maayos kaming nakalapag at isa-isa bumaba ang mga pasahero. Nang matapos ang cabin cleaning, hindi ko napigilang buksan ang passenger manifest. Bakante nga ang 31A. Wala talagang nakatalagang pasahero sa upuang yun. Bago kami tuluyang bumaba ng eroplano, napansin kong nakatayo sa may pinto ang senior flight attendant. Napatingin siya sa akin at sa row 31. Ngumiti lang siya ng bahagya. Pagkatapos ay sinabi niya, Hindi lahat ng tumatawag sa call button ay may kailangan. hanggang ngayon, sa tuwing tumutunog ang call button habang nasa ere, automatic akong lumalapit para tulungan ang pasahero. Pero kapag ang seat number na umiilaw ay 31A, hindi ko na ito kayang lapitan pa. Maaga akong dumating sa airport dahil international flight yun at ayoko malit. Medyo marami ng tao sa waiting area. Halos lahat ng upuan ay occupied. Pero isa sa mga napansin ko ay isang lalaking nakaupo, ilang upuan lang ang layo sa akin. Nakasandal siya habang mahigpit na yakap ang backpack niya. Mukha lang siyang pagod na pagod kaya hindi ko na yun pinansin. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nagbabago ang mga tao sa paligid namin. May mga pasaherong umaalis para bumili ng pagkain, may mga bagong dumarating, may mga flight na tinatawag para sa boarding, at halos lahat ng taong nakita ko noong una ay napalitan na ng ibang muka. Pero ang lalaking yon, eksakto pa rin ang posisyon niya. Hindi man lang siya nagpalit ng upo, hindi gumalaw ang ulo, at kahit ang pagyayakap niya sa backpack ay hindi nagbago. Nung una, naisip ko lang na baka sobrang himbing ng tulog niya matapos ang mahabang biyahe. Mahigit 3 oras ang lumipas. Sa puntong yon, ako na lang yata ang paulit-ulit na napapatingin sa kanya. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero may kung anong bumabagabag sa akin. Hindi normal na kahit bahagyang paggalaw ng balikat o pag-angat ng dibdib habang humihinga ay wala akong makita. Ilang beses kong sinilip mula sa kinauupuan ko, umaasang baka gumalaw siya kahit konti. Wala. Doon na ako nagpasya na lumapit sa isang airport staff. Nahihiya pa nga ako magsabi dahil baka isipin nilang nangingelam lang ako. Pero sinabi kong baka pwede lang nila i-check ang lalaking natutulog. Dahil mahigit 3 oras ko na siyang nakikitang hindi man lang gumagalaw. Nung una, kalmado lang ang reaksyon nila. Mukhang sanay silang may mga pasaherong natutulog habang naghihintay ng flight. Pero nang banggitin kong halos 3 oras na siyang nasa ganong posisyon, 2 sila agad na lumapit sa kanya. Tahimik ang buong waiting area. Tinawag nila ang lalaki ng ilang beses. Sir? Walang sumagot. Bahagya nilang inalog ang balikat niya. Doon ko napansin ang mabilis na tinginan ng 2 staff. Hindi sila nagsalita, pero halata sa mukha nila na may mali. Makalipas lang ang ilang minuto, dumating ang medical team. Pinalayo kaming mga pasahero, kaya hindi ko na nakita ng malinaw ang lahat ng ginawa nila. Nakita ko na lang na mabilis silang naglabas ng mga gamit at sinubukan i-assess ang lalaki. Maya-maya, may inilabas na stretcher at maingat nila siyang hiniga. Habang inilalayo siya, may 2 staff na mahina ang usapan sa hindi kalayuan. Hindi ko man narinig ang buong pinag-uusapan nila, pero may isang pangungusap
na malinaw na tumatak sa isip ko. Mukhang matagal na siyang wala bago pa may nakapansin. Parang may bumigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung inatake ba siya sa puso, na stroke, o may iba pa siyang medical condition. Ang malinaw lang, ilang oras na pala siyang wala roon habang ang akala ng lahat ay natutulog lang siya. Hindi ko maalis yon sa isip ko. Habang hinihintay ko ang boarding, paulit-ulit kong naiisip kung gaano katagal siyang nakaupo roon na wala na palang buhay. Mas lalo akong kinilabutan nang maisip kong kung hindi ako nagsabi sa staff, baka mas matagal pa siyang nanatiling nakaupo roon na walang nakakapansin. Makalipas ang ilang minuto, tinawag na ang boarding flight namin. Sinubukan kong ituon ang isip ko sa biyahe. Pagpasok ko sa eroplano, umupo ako sa assigned seat ko. Isinuksok ang earphone sa tenga at pinatugtog ang paborito kong playlist. Pilit kong nililibang ang sarili ko. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin sa isip ko ang larawan ng lalaking isinakay sa stretcher. Nang maisara ang pinto ng eroplano at magsimula ng maghanda para sa take-off, may kakaiba akong naramdaman. Lumamig ang katabing upuan ko. Noong una, inisip kong baka malakas lang ang aircon. Pero habang tumatagal, parang hindi lang upuan ang lumalamig, pati hangin sa paligid ko. May kakaibang bigat na hindi ko maipaliwanag. Parang may nakaupo sa tabi ko kahit bakante naman ang seat. Dahan-dahan kong hinubad ang isang earphone. Tahimik ang buong cabin. Naririnig ko ang mahihinang usapan ng ibang pasahero at ang boses ng flight attendant habang nagbibigay ng instructions. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isa pa ako narinig. Mahina, mabigat ang paghinga, parang paghinga ng taong sobrang pagod. Nanigas ako. Unti-unti ko naramdaman na parang may yumuyuko sa tabi ko. Hindi siya dumampi sa balikat ko. Pero sapat ang lapit niya para maramdaman kong may presensya sa kanan ko. Kasunod noon ay isang malamig na hininga ang dumampi sa tenga ko. At may mahinang boses na bumulong. Akala nila natutulog lang ako. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Agad akong napalingon. Bakante ang katabing upuan. Walang tao. May isang flight attendant na dumaan sa aisle, pero wala man lang siyang ipinakitang kakaibang reaksyon, na parang ako lang ang nakarinig ng bulong yun. Hindi na ako nakatulog sa buong biyahe. Paulit-ulit ko iniisip ang mga salitang narinig ko. Hindi yun tunog ng taong naninisi. Mas lalo itong parang tinanggap na lang ang nangyari. At iyon ang mas nakakatakot. Hanggang ngayon, tuwing nasa airport ako at may nakikita akong taong mahimbing ang tulog sa waiting area, hindi ako agad umaalis. Ilang segundo ko munang inoobserbahan, tinitingnan kung gumagalaw ba ang dibdib niya, kung humihinga pa ba siya, dahil minsan, ang taong akala mong natutulog lang habang naghihintay ng flight, ay matagal na palang wala ng buhay. Unang solo night duty ko bilang first officer. Manila to Davao lang dapat. Walang espesyal. Walang kakaiba. Ganon ang sabi sa briefing. Routine flight, clear airspace, standard procedures. Ilang beses ko nang ginawa sa simulator. Ilang beses ko nang pinagdaanan kasama ang instructor. Kaya nung sumakay ako sa cockpit, pilit kong pinapaniwala sa sarili ko na kaya ko na.
Pero iba pala kapag ikaw na mismo ang nasa taas at walang training reset. Habang umaangat ang eroplano mula sa runway ng Manila, nakatutok lang ako sa instruments. Normal lahat. Altitude, speed, engine readings. Tahimik ang cockpit. Yung tipo ng tahimik na kailangan mong kontrolin dahil kahit konting kaba, maririnig sa radio calls. Nasa cruising altitude na kami nang unang may napansin ako sa radar. Isang blip. Hindi ko agad pinansin. Baka glitch lang, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi siya nawawala. Nasa parehong altitude, parehong bilis, parang may kasabay kaming lumilipad na hindi lumalayo. Hindi rin lumalapit. Nandyan lang, nakasunod. Tinawag ko ang captain. Maingat, parang ayoko magmukhang nag-overthink. Tinignan niya ang screen. Sandaling katahimikan lang. Sabi niya, minsan daw talaga may ghost returns sa radar. Interference lang. Normal lang sa night flights. Pero habang sinasabi niya yun, hindi niya inaalis ang tingin niya sa blip. At doon ko siya unang nakita sa labas ng cockpit window. Isang ilaw. Malayo pa, pero malinaw. Navigation lights ng ibang eroplano. Akala ko una, traffic lang talaga. Pero habang tinitignan ko, may mali. Kapag gumagalaw ang eroplano namin dahil sa konting turbulence, gumagalaw din siya. Kapag nag-a-adjust kami ng heading, nag-a-adjust din siya. Hindi siya random. Hindi siya nag-o-off course. Parang sumasabay siya sa amin. Sinubukan kong i-contact ang ATC. Walang response na tumutugma sa nakita namin. Sabi nila, kami lang daw ang aircraft sa corridor na yon. Pero sa labas, hindi yun ang sinasabi ng nakikita ko. Nandun pa rin siya. Hindi kumikislap tulad ng normal traffic. Parang steady lang ang presensya niya. Hindi nawawala kahit ilang beses kong i-check ang instruments. Tinawag ko ulit ang captain. Mas matagal siyang tumingin sa labas kaysa sa screen. Parang may sinusubukan kilalanin. Hindi siya nagsalita agad. Hanggang sa mahina niyang sinabi na parang ayaw niyang siguraduhin. Parang pamilyar daw ang ilaw. Doon nagbago ang pakiramdam sa cockpit. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang klase ng pagdududa na hindi mo agad mapigilan. Kasi kapag piloto ka, naniniwala ka sa instruments. Pero ngayon, may nakita akong hindi sinasabi ng instruments. Habang tumatagal, mas malinaw siya. Hindi na simpleng ilaw lang. May hugis na. May katawan. Isang buong eroplano sa tabi namin. Pero wala sa radar. Wala sa ATC. Parang hindi kasama sa mundo ng flight plan. Hanggang sa may ginawa akong simpleng test. Kinikindat ko ang navigation lights namin. Isa lang dapat yon. Check visibility. Standard procedure. Pero ilang segundo lang, nakita ko sa gilid ng mata ko na kumikindat din siya pabalik. Eksaktong sabay. Walang delay, walang echo. Sa puntong yon, hindi na ako pwedeng magpanggap na normal lang ang lahat. May isa pa talaga sa tabi namin. Habang papalapit kami sa Davao Airspace, nag-iba ang radio static. Parang may humahalo sa frequency na hindi dapat nandyan. Hindi ATC. Hindi interference na pamilyar. May boses na pumasok, putol-putol, parang sinusubukang sumingit sa usapan.
Hanggang sa marinig ko ang ATC na mas seryoso na ang tono. May isa pa raw aircraft na papasok sa parehong approach path namin. Pero wala raw record na ganong flight. At habang binabasa nila ang coordinates, ramdam ko na parang unti-unting bumibigat ang hangin sa loob ng cockpit. Kasi ang route na binabanggit nila, Manila to Davao. Pareho sa amin. Parehong altitude corridor. Parehong oras ng gabi. Habang bumababa kami para sa final approach, doon ko na siya nakita ng malinaw. Hindi na siya ibang ilaw. Nasa tabi na talaga namin siya. Mas malapit kaysa kanina. At ngayon, kita ko na ang detalye. Pareho ng aircraft type namin. Pareho ng livery. Parehong salamin ng eroplano sa gabi. At sa loob ng kabilang cockpit, may piloto rin nakatingin sa akin. Hindi gumagalaw, parang hinihintay lang kung mapapansin ko siya. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, nagsalita ulit ang ATC. Mas mabigat ang boses nila ngayon. May binabanggit silang flight number na matagal na raw nawawala. Mahigit 10 taon na. Walang wreckage, walang final report, walang closure. Pero ngayon, nasa radar ulit. Kasabay namin, at habang papalapit kami sa runway ng Davao, hindi ko na alam kung alin ang mas totoo. Yung eroplano namin o yung eroplano na matagal nang nawala pero ngayon lang ulit sumasabay sa gabi ng flight ko. Hanggang sa huling pagbaba, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Hindi pala ito 2 flight. Parang iisang flight lang na nahati sa 2 oras ng panahon. At ako ngayon, unang beses pa lang na lumilipad mag-isa. Pero may kasabay akong hindi na dapat bumabiyahe sa langit. May flight ako papuntang Iloilo bandang madaling araw. Dahil ayokong maipit sa traffic, halos 4 na oras akong maagang dumating sa airport. Pagkatapos ko mag-check-in at makadaan sa security, napagtanto kong napakarami ko pang oras bago magsimula ang boarding. Nagpasya muna akong maglakad-lakad sa terminal para mawala ang antok. Tahimik ang paligid. May ilang pasaherong natutulog sa upuan, may mga nakatutok sa cellphone, at meron ding tahimik lang na nakaupo habang hinihintay ang oras ng kanilang flight. Habang naglalakad ako, hindi ko na malayang napapalayo na pala ako sa boarding area. Mas mahina ang ilaw sa bahaging yon ng terminal. Mas malamig ang hangin at kakaibang katahimikan. Sa dulo ng pasilyo ay may elevator. Dahil ayoko nang maglakad pabalik sa pinanggalingan ko, naisip kong yun na lang ang gamitin para makabalik sa departure level. Pagdating ng elevator, bumukas agad ang pinto at wala akong nakitang ibang tao sa loob. Pumasok ako, pinindot ang departure level, at nagsara ang pinto. Tahimik ang buong biyahe. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina habang umaandar ang elevator. Ilang segundo pa lang ang lumipas nang bigla itong huminto. Napatingin ako sa maliit na digital display sa itaas ng pinto. B2. Napakunot-noo ako. Sigurado akong hindi yon ang pinindot ko. Isa pa, sa pagkakaalam ko, hanggang B1 lang ang basement ng terminal na dinaanan ko kanina. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Madilim ang bumungad sa akin. Mahina ang ilaw, parang emergency lights lang ang nakabukas. Mahabang pasilyo ang nasa labas, pero wala akong nakitang tao.
Wala ring maririnig na boses, yabag, o kahit anong ingay na normal sa isang airport. Parang isang bahaging yon ng gusali na matagal nang walang gumagamit. Hindi ako lumabas. Habang hinintay kong magsara ulit ang pinto, napansin kong masyadong matagal itong nakabukas. Parang may hinihintay. Ilang segundo ang lumipas. Tsaka ko naramdaman ang kakaiba. Kasabay ng pagsara ng pinto, bahagyang lumubog ang elevator. Hindi malakas, sapat lang para maramdaman kong parang may nadagdag na bigat sa loob. Agad akong napalingon. Wala namang tao. Huminga ako ng malalim at sinubukang kumbinsihin ang sarili na normal lang yun. Baka epekto lang ng paggalaw ng elevator. Pero ilang segundo lang ang lumipas. May narinig akong mahinang kaluskos sa likuran ko. Parang may bahagyang gumagalaw. Hindi ko na nilingon. Sa halip, napatingin na lang ako sa salamin sa likod ng elevator. Noong una, sarili ko lang ang nakita ko. Pagkaraan ng ilang segundo, may napansin na akong madilim na hugis sa pinakadulo ng refleksyon. Akala ko, anino lang. Pero, gumalaw ito. Unti-unti kong nakita ang anyo niya. Isang matangkad na lalaki, nakaitim ang suot, nakayuko, hindi ko maninag ang mukha niya. Hindi dahil madilim, kundi parang may manipis na anino na palaging tumatakip dito. Kahit anong pilit kong titig, hindi ko makita ang kahit isang detalye ng mukha niya. Nanigas ang buong katawan ko. Sigurado akong ako lang ang sumakay sa elevator. Hindi ako makalingon. Pakiramdam ko kapag ginawa ko yun, magiging totoo ang lahat ng nakikita ko. Kaya nanatili ako nakatingin lang sa salamin. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Kasabay nun ay kumurap ang ilaw ng elevator. Isang beses, 2 beses. Pagbalik ng ilaw, mas malapit na siya. Hindi ko nakita kung paano siya gumalaw. Hindi siya naglakad. Wala rin ako narinig na yabag. Basta, mas malapit na lang siya kesa kanina. Muli na lamang kumurap ang ilaw. Pagbalik nito, halos nasa likuran ko na siya. Kasabay nun ay may malamig na hiningang dumampi sa batok ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bigla akong lumingon. Wala. Ako lang ang nasa loob ng elevator. Halos mapaiyak na ako sa kaba. Nang ibinalik ko ang tingin ko sa salamin, andun na naman siya. Halos magkadikit na lang ang balikat namin. Paulit-ulit kong pinindot ang door open at maging ang alarm button. Pero walang tumutugon. Pakiramdam ko ay napakatagal kong natrap sa loob kahit ilang segundo lang ang lumipas. Pagkatapos ay tumunog ang elevator. Bumukas ang pinto. Hindi ko na inalam kung ano pa ang nasa likod ko. Halos tumakbo ako palabas hanggang makarating sa mas mataong bahagi ng terminal. Ilang minuto ako nakaupo bago tuluyang bumalik sa normal ang paghinga ko. Nang medyo kumalma na ako, nilapitan ko ang isang security guard at ikinuwento ang nangyari. Tahimik lang siyang nakinig. Pero nang sabihin kong huminto ang elevator sa B2, napansin kong bigla siya naging seryoso. Sabi niya, Ma'am, hanggang B1 lang po ang basement ng terminal na to.
Akala ko nagkakamali siya. Kaya hiniling kong sumahan niya ako bumalik sa elevator. Pagpasok namin, agad kong tinignan ang control panel. Tama siya. Wala talagang button para sa B2. Maging ang digital display, hanggang B1 lang ang pinapakita. Paulit-ulit kong binalikan sa isip ko ang nangyari. Hindi ako pwedeng magkamali. Malinaw kong nabasa ang B2 sa display. Malinaw kong nakita ang madilim na pasilyo. At higit sa lahat, malinaw kong naramdaman na may sumakay kasabay ko. Ilang sandali pa kaming nanatili ron, pero wala na kaming mapansing kakaiba. Nang dumating ang susunod na pasahero at normal lang na gumana ang elevator, bumalik na rin ako sa boarding gate ko. Pilit kong kinumbinsi ang sarili na baka dala lang yon ng pagod at puyat. Lumipas ang ilang araw. Unti-unti ko nang isinantabi ang nangyari sa airport. Naging abala ulit ako sa trabaho at halos hindi ko na yun naiisip. Hanggang isang gabi, bandang 11:00, habang nasa bahay ako, biglang nagring ang phone ko. Unknown number. Nung una, bala ko sanang hayaan na lang itong tumigil. Pero baka mahalagang tawag, kaya sinagot ko na rin. Walang nagsasalita. Tahimik lang. Akala ko naputol ang linya. Pero makalipas ang ilang segundo, may narinig akong pamilyar na tunog. Ang mahinang ugong ng elevator. Kasunod nito ang malinaw na tunog. Eksaktong tunog ng elevator kapag bumubukas ang pinto. Napatayo ako sa kinaupuan ko. Hindi pa rin ako nagsasalita. Pagkatapos ay may narinig akong mababagal na yabag. 1, 2, 3. Unti-unti itong lumapit na parang may taong papasok sa elevator. Huminto ang mga yabag. Naging tahimik ang kabilang linya. Akala ko tapos na. Hanggang sa may isang malamig na boses na bumulong. May bakante pa. Biglang naputol ang tawag. Agad kong tinignan ang call history ko. Wala. Wala dun ang tumawag. Mula nun, tuwing sasakay ako ng elevator, hindi na ako kailanman tumitingin sa salamin kapag alam kong mag-isa lang ako. At kapag may tumatawag sa akin mula sa unknown number, hinahayaan ko na lang itong mag-ring. Dahil baka sa kabilang linya, siya na naman ang naghahanap ng kasabay.